taong Mindanao at isa sa mga frontliner sa pagsusulong ng kapayapaan, lalo na sa Bangsamoro Region. Siya si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. 2 termino nang nagsisilbi bilang kongresista, matapos manahin ng dekada ng legasiya ng kanilang political clan. Minsan nang nanindigan sa issue na paggamit ng salitang Moro-Moro sa mga investigasyon, na isa raw insulto sa Moro community. At bilang kongresista, walang petiks kay Rep. Adyong, dahil 58 authored bills lang naman ang kanyang naisulong. Karamihan sa kanyang legislatives ay nakasentro sa pagpapalakas ng edukasyon, healthcare access at syempre, pagkapit-bisig sa kapayapaan. At makakausap po natin live si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Good evening po, Kong. Good evening, Ma'am Jean. Good evening, Sir Robert. Good evening po sa inyong mga tagapakinig. Alright, Kong, ito po ano pong reaksyon ninyo sa postponement o sa pagkansela ng COMELEC sa first ever sana na parliamentary election sa BARM region? Well, una sa lahat, gusto ko lang pong makiramay sa lahat po na naging biktima ng lindol dyan sa Cebu. Alam ko po medyo malaki po yung naging distraction o effect ng quake na ito. To go back to your question, ito yung mga bagay na ayaw sana nating mangyari, no? Dahil inaasahan po natin, dahil na extend natin yung election, na-reset natin yung election, dahil nga doon sa decision ng Supreme Court, is the same manner na Supreme Court decision nga rin ang nagpa-delay na further itong election na to, supposedly sa October 13. So we are dismayed, hindi ito inaasahan natin. Although sabi ko nga, nirespeto naman din natin ang decision ng Supreme Court because pagdating naman sa usapin ng constitutional questions, sila naman talaga yung nag-interpret doon. So I think yung question on constitutionality on BTA Parliament 77 ay naihain, no, days or weeks prior to the upcoming election ng October 13. So yes, although we respect that, but it's something that we weren't hoping to happen. Kung napag-uusapan na rin po ba ng Bangsamoro Transition Authority or BTA members yung parliamentary, ano po yung susunod na hakbang after the decision ng Supreme Court tungkol nga po dito sa postponement ng parliamentary elections, Kong? Well, actually, Ma'am Niji, yun nga yung question ko nung una di ba? Kasi itong Parliamentary Bill 77 was supposed to amend the previous law. No, kung di ako nagkakamali, BTA Act number 58. Ito po yung pag-distribute ng 80 seats, redistricting. After nung nag-decide po ang Supreme Court, yung constitutionality nung pagpasok ng Sulu, may 7 na seats na kinakailangan ma-redistribute ng Parliament sa mga miyembro pa ng BARM region ng mga probinsya. So, 2 ang napunta sa Lanao del Sur, yung iba po napunta sa ibang mga probinsya. So, nung nag-redistricting po sila, yung supposedly na i-amend po nila na batas, kasi in every law naman, in every bill naman po may separability clause na nakalagay doon. Ibig sabihin, kung meron pong hindi tugma sa Constitution or violation sa Constitution, yung supposedly na dapat na i-amend niya na batas, that should have been the operative law para mag-proceed yung election. No? In this case, yung Parliament Bill number 58. Kaso nga po, hindi yun ang naging decision, no, ng Supreme Court. That's why we don't also blame the COMELEC because they were pushed between stone and a hard place. Kasi practicality of time talagang hindi nila kaya mag-push through ng election. It's just that ang question sa akin, although we humbly respect the decision of the Supreme Court, nakasaad nga po doon ata doon sa decision nila na the election should be conducted na no later than March. So in a way, para sa akin, that's already judicial overreach kasi nga po they in effect legislated, no. It's not only interpreting the constitutional question cited in the filing of that petition, but they have also set as the timeline where supposedly the Congress, meaning the Senate and the House of Representatives, will be the one to set the next election for the BARM election. So, yun po yung question doon. So, as far as the parliament is concerned, yung mga members, hindi ho natin alam kung how would they proceed
in this development of following the Supreme Court's decision. Kasi meron naman ho din silang sariling focus, no, sa Parliament. Kung in relation po sa BARM elections, what can you say po na may mga nagsasabi na unstable daw po ang political state dyan sa BARM? Ngayon nga po na dapat malapit na sana yung BARM parliamentary elections. Do you have any information? What can you say about that? In fact, the way to move forward and to stabilize the BARM is to hold the election. Kasi sa ngayon po, ang nakaupo po ng mga miyembro ng Parliament ay mga appointed officials. Now, once you have the regular election, you would have their legitimate, representatives of the people, meaning voted by the people. So that's actually an indication of political stability. Yun nga po ang essence ng election, hindi ba? Magkaka-election ka para mas stable yung political and yung bureaucracy, yung how do you run the bureaucracy. And so that's the answer to it. No? The only way to really stabilize the region in terms of running the bureaucracy is to have the first ever, no, historic sana na BARM elections. Congressman, ano naman po yung reaksyon nyo sa hindi pagsipot ni VP Sara sa budget deliberation sa Kamara? Well, it feels like a deja vu, Sir Robert. You know, only this time I was sitting and I was watching all the spectacle happening in the plenary. But the Chairman Alvarez, managed it and handled it very, very well. I think no better member could have handled the OVP budget this time than him, no? Kasi ano po yan, talagang magaling po si Congressman Alvarez. Ang inaasahan naman po at gusto ng ating mga miyembro ng House of Representatives sa kabuuan ay itong mga panahon na ito kung saan masyadong mainit po, no? I mean, there are public outcry to make the budget process transparent, no? Make official accountable for every single peso that we enact and we put into the budget entries. Kung saan po sa panahon na ito ay mga tao gusto nilang mas scrutinize ang pondo ng bayan kasi ultimately pera naman po talaga nila ito. Sa panahon na gusto nilang makita kung paano yung budget process, tanungin kung ano yung programa ng bawat ahensya at malaman po nila kung saan napupunta ang kanilang pera, ay yun po yung nainanais natin na dapat lahat po ng ahensya, kung hindi ho makapunta yung head ng ahensya, at least man lang yung buong pwersa ng ahensya ay makapunta at ma-explain sa taong bayan, no? Kasi live stream po ang budget process natin. Ma-explain sa taong bayan bakit ito yung proposed na budget ang minumungkahi ng kanilang ahensya under the NEP. So yun naman po yung gustong malaman ng ating ang miyembro ng Kamara, no? At this point in time, at this time where the people is really the people demands that there should be a transparent process of the budget, no? For them to know down to the last centavo where do their money go to. Dapat po yung ating mga ahensya, lalong-lalo na kanilang yung mga head ng ahensya ay makipag-cooperate. Dahil ito naman po ay pera ng taong bayan. Ang pinag-usapan po dito, yung karapatan nilang malaman from the agencies themselves to know what is their plan, no? How to utilize these funds of the people. So kung kanina ho may interview kayo, no, at na-compare nyo nga sa dating VP na si Leni Robredo at sinabi nyo pa na integrity and the credibility of the person. So may ibig po ba kayong sabihin doon? May iba pa po ba kayong gustong sabihin sa publiko when you said this statement, Kong? Well, I was asked kasi kung bakit si former Vice President Leni Robredo was able to operate, no, the office, no, and assist many programs and many people, no. That's the context of the question. That's why I said the budget of the former Vice President was even lower than the budget of the current Vice President, no. Pero she was able to at least initiate programs and deliver services, no, even with a very meager budget. It's because the private sector felt that at that time they can actually partner with her in terms of how they can improve, no, in how the programs of the Vice President. So it's a matter of, I'm not talking about the
the individuals. No, I'm talking about the office and how it relates with other groups that may be able to help out. No, so of course, if you ask me, that would also go to the issue of the person and the integrity of the person. So alam naman po natin yan eh. That's why I guess it's without any comparing it, no, without comparison at all. I guess the question is how come Leni Robredo was able to pull out all of these resources from private individuals and private groups? It's because I guess they have trusted her. So ganun lang yun. That's actually where I was coming from. All and right. I was to that question. Kong, ito naman po, kabilang po kayo sa tinatawag na young guns. At it's very obvious, no, mga batang mambabatas. Ano naman po ang stand ninyo sa issue ngayon ng House? Siguro specifically dito nga po sa gumugulong na flood control investigation. Well, naging active po tayo during the Infracom. It's just that since po na na-create itong ICI, ay nag-decide na nga po ang Speaker of the House, Speaker Boji D, na since meron na pong ICI in deference to the decision of the President and to allow the independent Infra Commission to investigate, kasi may mga lumalabas po na mga pangalan na mga kasamahan natin sa Kamara, ay mas maganda na po na i-turn over sa kanila. So before the creation of the ICI, the Young Guns were very active. Were very, very active in the investigation. In fact, ang chairperson po ng Committee on Appropriation is a member of the Young Guns. Ang majority leader po natin, Congressman Sandro Marcos, is also a member of the Young Guns. So patuloy naman po yung trabaho ng yung mga miyembro ng Young Guns, may mga sarili-sarili pong committee. In fact, nagkaroon na po ng mga organizational committees kasi panahon kasi ng budget. That's why we have to delay, reschedule all the committee hearings and give way for the budget hearing. No? So, yeah, busy naman po lahat ng Young Guns. Yeah. Alright, kung gusto ko lang din pong kamustahin, ano po yung update dito sa Marawi Rehab under the PBBM administration? Pumunta nga po si President sa Marawi City at binisita po niya yung hospital, yung transitory shelters, binisita nga po niya yung mga facilities, public facilities diyan sa within the lake. No? Marami po siyang pinuntahan diyan. In fact, nagbisita din po siya din sa school na yan at nagbigay po siya ng yung mga wifi equipments, no, para yung sa online classes, yung communication, etc. ay mas maigi, mas mapaganda pa. No? So I think there's still the plan. There are the MRRP, which is the Marawi Rehabilitation and Recovery Program, funds are still nandyan po kasi mayroon pa talagang kailangan pang gawin dyan, especially electric pa, power supply, water supply. Kasi yun yung tatlong areas na tututukan ng ating Pangulo. As the latest news that I gather is that nag-umpisa na rin po kasi medyo nagkaroon ng aberya yung location kung saan ilalagay yung water supply, no? Yung water depot kasi dalawa po yan eh. Yung sa treatment facility, pati na rin po yung water supply doon sa 24 barangay. So, nag-restart na po sila. Nag-umpisa naman sila uli. Yung naman sa electric supply, power supply, nandyan na po yung mga ilagay nila mga equipments kasi the original ang ilalagay nila is under cable. So, generally maganda. Pero the most important thing is the compensation. So, yun po talaga hanggang ngayon yung challenge na kailangan punto talaga dyan para sa mga biktima ng Marawi. Alright, maraming salamat po. Nakausap po natin si Kong Zia Adyong. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Miji. Maraming salamat po, Sir Robert. Okay, thank you, Congressman.